Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at magsiklang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay nakakatipon upang samahan ang ating Panginoong Hesukristo sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa ibabaw ng lupa. Damhin natin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig tulad ng ating inawit sa pambungad na awit na tayo ay iniibig at tinitipon ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Makapagbigay nawa tayo ng ating sarili at makapasok nawa tayo ng lubusan sa hiwaga na ating ipinagdiriwang. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang,
ating pagsisihan at talikdan ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, tinugon mo ng pag-ibig ang pag-alipusta sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, buhay mo ipinagkaloob para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga ay nananabik akong malaman kung anong ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siyang magpapatunay na wala akong sala. May mga hasbang maghablas sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Tayo pong lahat. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako ay inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako ay iba. Kasambahay ko may, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako ay wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw ay kung aba, sa pagkain, nang ako ay magutom, ang dulot sa akin ay mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggo ay di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko ay sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila ay kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa ay nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Simula noon ay humanap na si Judas ng pagkakataon na ipagkanulo si Jesus. Sa bahaging ito ng kwento ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng mga alagad, nakapanlulumo sapagkat tulad ng isang kwentong binabasa o pinapanood, tila nagtatagumpay ang puwersa ng kadiliman. Iyong bida ay nalalagay sa panganibang buhay. Nalalagay sa panganib hindi dahil sa kanyang mga kaaway,
kundi dahil din sa isa sa mga malapit sa Kanya. Nakapanlulumo sapagkat sa tuwing magkakasala ang tao'y patuloy niyang ipinagkakanulo ang Diyos na nagmamahal at tumatawag sa Kanya. Nakapanlulumo sapagkat sa tuwing mayroong magbubuwis ng kanyang buhay dahil lamang sa bintang ng iba o dahil lamang sa maliit na bagay, muling ipinagkakanulo ang Panginoon. Sa tuwing nagpupumilit ang tao na gawin ang inaakala niyang dapat niyang gawin, na labas sa kalooban ng Diyos, patuloy na ipinagkakanulo si Jesucristo. Kaya nga't ang ginaganap natin ngayong pagdiriwang ay tinatawag na Spy Wednesday. Sapagkat sangayon sa Ebanghelyo, isa sa mga alagad ng Panginoon ang naging susi upang maipadakip ang Panginoong Hesus. Isa sa mga alagad na kasakasama ng Panginoon ang nagtaksil sa halagang 30 pirasong pilak. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi nagiging tapat sa Panginoon, sa mga pagkakataong nawawalan tayo ng malasakit sa isa't isa dahil sa kayabangan, dahil sa pangungutya, o dahil sa mababang pagtingin sa iba, patuloy nating ipinagbibili ang ating dangal at ang dangal ng ating kapwa sa halagang 30 pirasong pilak. Mga minamahal ko mga kapatid, sa unti-unting pagsapit ng dilim ngayong magtatakip silim, sinasamahan natin ang Panginoon sa pagpasok niya sa kanyang pagpapakasakit. Pagpapakasakit na hindi lamang hirap ng katawan ang dinaranas, kundi pagpapakasakit din ng kalooban, sapagkat ang kanyang mga inaasahan, ang mga taong malapit sa kanya, ang siya ring nagkanulo at nagtaksil laban sa kanya. Sa ating pananalangin, mga minamahal ko, damhin natin ang hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Isama natin sa ating pagninilay yung mga pagkakataon na naranasan din nating pagtaksilan at ipagkanulo ng mga taong inaasahan natin at inaakala nating mga kaibigan natin, mga taong kadugo natin, mga taong nakapagdulot sa atin ng iba yung sakit ng kalooban, mga taong naging instrumento ng ating pagkadapa. Hindi galit kundi pag-ibig at pag-unawa ang hiling ng Panginoon sa atin. Kaya nga't sa ating paghahandog ng ating sarili, sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong gabi, ito ang patuloy nating isinasakatuparan. Sa unti-unting pagkamatay ng kaliwanagan ngayong dapit hapon at mamaya sa ating pagdiriwang ng tenebre na nangangahulugang kadiliman, pumapasok tayo sa misteryo ng buhay at pagpapakasakit ng Panginoon. Sinasamahan natin siya sa kanyang dinanas na hirap upang tayo rin naman ay magkaroon ng lakas ng loob na bathin, dalhin, pasanin ang ating sariling mga krus at siya ay lubos na masundan. Samahan natin ang Panginoon sa mga sandaling ito. Patuloy tayong magnilay sa kalakhan ng pag-ibig ng Diyos sa atin
na ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Matutunan nawa natin na bathin ang ating sariling karanasan ng hirap at sakit, hindi bilang pagpaparusa, kundi bilang isang pagkakataon at pamamaraan para makaisa ng lubusan ang ating mahal na Panginoon. Magnilay tayo. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. At sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Tayo pong lahat. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, nawa ay magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, nawa ay magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, nawa ay makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Para sa pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at pamilya, Juan Avila, Alma Lewin Co. and family, Marie Chris Arian Maniego, Nenet Cruz, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na Samantha M. Domingo, para sa maagang paggaling ni Isagani Cabral, Obispo Jose Oliveros, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Noel, Imelda, Vicente, Alberto, Bishop Cirilo, Gilbert, Agripina, Hugo, Cristina, Paulino, Herminia, June, Abril, Carmela, Angelica, Erlinda, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ipagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at umawit sa pag-aalay. Maria,
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog, kalaki pang ating mga sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ang katapatang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay. Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kay isa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang Nuestra Señora del Carmen na aming patrona. Kay isa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, na mga martir, nina Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz na aming mga kababayan, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming paikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang kaganapan ng pag-ibig sa atin ng Ama. Mapapalad tayong inaanyayahang makiisa dito sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang araw. Sariwain kahit balita na, takip siling di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Iyong bilangin ang bawat sandali, kagalak ay wari-walang pating. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Pinamahal na tunay ang piling ko sa'yo'y buhay. Sambitin mo ang aking ibig at ako sa iyo'y aawin. Minamahal kita tunay, ang tinig ko sa'yo'y bumuhay. Sambitin mo ang aking ibig at ako sa iyo'y aawin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, isusunod po agad natin ang pagdiriwang natin ng Tenebrae, at pagkatapos po noon ay ang ating pagpuprosesyon. Ngayon din naman po sa mga mayroong maliit na misal, sundan lamang sa maliit na misal ang ating pagdiriwang ng Tenebrae
Sa mga wala naman po ay tingnan na lamang po sa ating mga screens, except po dito sa dalawang malaki. Yung pong mga tugon at mga panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo, gayon din ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kulang. Mga kapatid, alalahanin natin ang misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa sangkatauhan si Jesucristo ng aming manunubos bilang halimbawa ng pagpapakababa. Tinupad niya ang iyong kalooban nang siya'y magkatawang tao at ialay ang kanyang buhay sa krus. Tulungan mo kaming maging tunay niyang tagapagpatotoo sa mga tao sa aming pagsunod sa kanyang halimbawa ng pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay hanggang makamit din namin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ipagsanggalang ako sa kamay ng kaaway. Siyo po ang lahat. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Panginoon, sa mga marahas, yung hangad nila at binabalangkas. Lagi nang mag-away, magbaka ang lahat, mabagsikan dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay na kamandag. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Panginoon, sa mga marahas, na ang nilalayon ako ay ibagsak. Yaong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bidag hulihin, sa bidag na umang sa aking landasin. Sabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking Diyos, kaya ako ay dinggin sa aking pagluhog. Panginoon Diyos ng tagapagligtas ng aking bakahin, ikaw ang nag-ingat. Yaong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin agad. Ang mga kaaway huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa sambanta sa akin. Lagpakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di magkasala, at ang mga taong nag-uupasala, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa, ang marahas na may bayaang mapuksa. Batid ko, O Panginoon, iyong papanigan ang mga mahirap upang ipagsanggalang at ipagtatanggol yaong karapatan. Ang mga matuwid magpupuring tunay, ikaw ay pupurihit sa iyo mananahan. Magsilod po ang lahat.
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo upang pagpapakasakit ni Kristo ay maging ating tagumpay. Amang makapangyarihan, ibinigay mo ang iyong anak sa kamay ng mga makasalanan. Ipinahintulot mong siya ay mapako sa krus upang ang kamatayan ng matuwid ay magpabanal sa mga makasalanan. Linisin mo kami sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo at ihatid kami sa kanyang pagkabuhay. Sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aking mga panalangin tulad ng insenso, nakataas sa mga kamay sa paghahandog sa gabing ito. Sa iyo, O Panginoon, Magsuko ako kang ay lahat. dumadalangin sa aking pagtawag. Ako sana'y tanggapin mo. Masarap sa masamyong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso, sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa lilo, sa handaan ni Alnilay nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwedeng magparaso, pagkat pagwikaan ako, ngunit ang masama ay hindi ko ibig, nang ang aking ulo ay busan ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibig ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniniwala na ang mga nilalang, na ang salita mo ay katotohanan, tulad ng panggatong na pira-piraso, sa pinaglibingay kakalat ang buto. Di ako hihinto na ring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko ay mapatid sa mga patibong ng taong balakyot. Ingatan mo ako, ilayo mong lubos. Iyong pabayaang sila ang mahulog, samantalang ako ay iligtas mong kinupkop. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Manalangin tayo para tayo ay maligtas sa pagkabilanggo sa kamatayan. Amang mapagmahal, sa gabi ng buhay ng iyong bugtong na anak na aming manunubos, iniunat niya ang kanyang mga kamay sa krus at tumingala sa langit para manalangin. Dinggin ang aming panambitan at iligtas kami sa kuko ng kamatayan sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan sa daigdig ng mga buhay. Magsiupo po ang lahat. Ako ay humingi ng tulong sa Diyos. Ako ay dumaing, sa Kanya ay lumuhog. Ang aking dinala ay lahat kong hinaing, at ang sinabi ko ay pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin ay nalalaman niya sa landas na aking pinagdaraanan. May handang patibong ang aking kaaway, sa aking paligid nang ako'y lumingon. Wala ni isa man akong makatulong,
Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmamalasakit na kahit sinuman. Ako ay humibig kay Panginoon dumaing. Sa tagapagligtas, ako ay dumalangin, pagkat siya lamang ang lunas sa akin. Dinggin ang hibig ko, ako ay tulungan, pagkat halos ako'y ay di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin, sa kabutihan mong ginawa sa akin. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para na noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsilot po ang lahat. Manalangin tayo para tayo ay maligtas sa pagkabilanggo sa kamatayan. Amang maibigin sa iyong dakilang balakin, tinanggap ng iyong anak ang kanyang krus upang iligtas kami sa kamatayan. Dagdagan mo ang aming pananalig sa kapangyarihan ng krus ni Kristo at palakasin ang aming pag-asa sa buhay na kanyang ipinangako. Sa pamamagitan din niya na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga aklat ng panaghoy. Ulilang-ulila ang lunsod na dating matao, dating bantog sa buong daigdig, ngunit ngayon ay tulad ng balo, dating pangunahing lunsod, ngunit ngayon ay alipin. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag, ang mga mata ay laging luhaan. Lumayo na ang lahat at walang natira, kahit isa upang umaliw sa kanya. Ang dati niyang mga kaibigan, ngayon ay mga kaaway. Ang mga tagahuda ay nabihag at dumanas ng kalungkutan at paglilingkod na mabigat. Sa pananahan nila sa gitna ng mga bansa, ay hindi man lamang sila makapagpahinga. Napaliligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas. Malungkot ang mga landas patungong Jerusalem, pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan. Wala nang nagdaraan sa kanyang mga pintuang bayan. Dumarating at nagbubuntong hininga ang kanyang mga saserdote. Pinagmamalupitan ang mga dalagang mang-aawit sa templo. Napakapait ng sinapit niya. Naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinagpahirap siya ni Yahweh dahil sa marami niyang pagsalansang. Wala na ang kanyang mga anak. Sila ay dinalang bihag ng kaaway. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga usang di makasumpong ng pastulan. Nanghina na sila sa pag-iwas sa mga humahabol sa kanila. Ngayong ang mga taga-Jerusalem ay nasa panahon ng pagdadalamhati at paggala. Nagugunita nila ang maliligayang araw na nagdaan. Nang mahulog sila sa kamay ng kaaway, ay walang sino mang tumulong sa kanila. Nang sila ay bumagsak, tinuya sila ng mga sumakop sa kanila. Mabigat ang nagawang kasalanan ng Jerusalem, kaya't siya ay naging marumi. Itinatakwil na siya ng mga pumupuri noon sa kanya. Dahil sa tinamo niyang kahihiyan, wala siyang nagawa kundi managhoy at takpan ang kanyang mukha.
Ang kanyang karumhan ay di maikakaila at hindi niya alintana ang kanyang kalagayan. Malagim ang kanyang pagbagsak at wala man lamang umaliw sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang mga kaaway at siya ay lumuhog kay Yahweh. Sinamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan. Nakita niyang pumasok sa templo ang mga hentil. Ang mga hentil na pinagbawalang pumasok doon. Dumaraing ang lahat ng kanyang mamamayan sa paghahanap ng pagkain. Ipinagpapalit nila ng pagkain ang kanilang mga kayamanan para lamang mabuhay. Yahweh, tunghayan mo kami, mahabag ka sa aming kalagayan, sabi nila. Mga nagdaraan, masdan ninyo ako. May naranasan na ba kayong hirap na gaya ng ipinadala sa akin? Bilang parusa ni Yahweh dahil sa kanyang matinding poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paningin natin itoon sa Panginoong Hesus na nagbigay at nagpagingganap sa ating pananampalataya. Paningin natin ituon sa Panginoong Hesus na nagbigay at nagpagingganap sa ating pananampalataya. Sa kaluwalhatiang kanyang nakamtan, ng kamay niya iunat sa krus. Siyang nagbigay at nagpagingganap sa ating pananampalataya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paningin natin ituon sa Panginoong Hesus na nagbigay at nagpagingganap sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Tattad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinalinggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Nananambitan man ako at humingi ng tulong. Hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap. At kahit saan ako bumaling, ay may pader na nakahalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagamat siya ay bugtong na anak, si Jesus ay natutong sumunod kahit sa pagpapakasakit. Bagamat siya ay bugtong na anak, si Jesus ay natutong sumunod kahit na sa pagpapakasakit. Para sa lahat ng sumusunod sa Kanya, naging bukal siya ng kaligtasan. Si Jesus ay sumunod kahit na sa pagpapakasakit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Bagamat siya ang bugtong na anak, si Jesus ay natutong sumunod kahit na sa pagpapakasakit.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Naparam ang kagalakan sa aming puso. Ang aming pagsasaya ay naging pagdadalamhati. Walang nalalabi sa aming ipinagmamalaki. Tayo ay nagkasala at ngayon ay nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin, pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Siyon. Mga asong gubat na lamang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong luklukan. Kay tagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahanin uli? Ibalik mo kami sa dating kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paningin natin ituon kay Jesus, ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Paningin natin ituon kay Jesus, ang dakilang pari ng ating sinasampalatayanan. Siya ang takbuhan ng mga tinutokso at nahihirapan. Ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paningin natin ituon kay Jesus, ang dakilang pari ng ating sinasampalatayanan. Hindi niya sinagip ang kanyang anak, bagkus ibinigay para sa ating lahat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Antipona, hindi niya sinagip ang kanyang anak, bagkus ibinigay para sa ating lahat. Panginoong Jesus, anak ng Diyos na buhay, kaawaan mo kami. Naging masunurin ka hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Kaawaan mo kami. Naparito ka upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Kaawaan mo kami. Sa iyo natatagpuan namin ang kaligtasan at buhay. Kaawaan mo kami.
sa pamamagitan ng iyong pagdurusa at pagbuhos ng dugo, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong kamatayan at paglilibing, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kaawaan mo kami. Amang maawain, tunghayan mo ang iyong sambayanan ng may pag-ibig, ang pag-ibig na ipinakita ng aming Panginoong Jesucristo nang kanyang ialay ang kanyang sarili sa mga buktot na tao at magdusa sa krus upang makamit namin ang buhay sa pamamagitan niya na aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.